Magandang hapon sa inyo lahat mga Adrian. Nandito tayo ngayon sa Morong Rizal dahil makikipagkwentuhan tayo sa isa sa original na miyembro ng SOS Daredevil. Sobrang excited na ako sa magiging kwento ni Sir tungkol sa kanyang naging buhay at sa kanyang mga nakasama sa pelikula. Pinapakilala ko po sa inyo, walang iba, si Sir Paul Ramos. Sir, magandang hapon po. Magandang araw sa inyo. Maraming salamat sa pagpapaunlak po sa amin. Maaari niyo bang ikwento sa amin kung paano po kayo nag-umpisa? Kung sino si Paul Ramos, ano bang pinagkakabalahan niyo noon? Nagyano ako eh. Parang aksidente lang yung pagkakapasok ko sa SOS eh. Kasi papunta ko ng Paco, sa Padre Paura. Eh nakita ko naghihiyawan dun sa gym. Sa loob ng ang gym naman eh, bakod lang eh, kahoy eh. Ah, okay. Kahoy lang bakod eh. Open pa? Open ano pa yun, hindi pa wala pang bubong. Ay lang ikaw na bumaba ako. Sinilip ko, bakit nag-iikutan itong mga tao ito? Tatakbuhan, gano'n. Ay nakita ko na nga sila Sancho Tisalona, Bendato. Mga bandido yun na nangyari. Kinasang lingguan. Para akong nahikayat. Ah, okay. Parang nainganyo kayo. Oo, nainganyo. Nanoodoli ako. Kaya ko yata ito. Gano'n. Ikaw, nakausap ko yung isang si Sir Digia. June, oh. June Digia, okay. June Digia. Apo. Sabi ko, Sir, paano ba pag-enroll na yan? Hindi, walang enrollment dito. Kung gusto pumasok ka, sumama ka. Tuturuan ka namin kung ano ginagawa namin rito. Yun. Umpisa noon. Practice, tumbling na ganyan. Eh, ang tagal, siguro mga 6 months o 5 months bago ako nasalang sa pelikula eh. Mahaba, no? Pag sa ensayo, ang practice namin, Miyerkules at Linggo. Twice a week? Oo. Okay. Okay, pagkatapos ng practice namin, mag-uwi na kami, meron naman nagle-lecture sa amin. Nakatayo kami ganyan. Sino yung mga nagtuturo sa inyo? Mga senior ninyo? Naalala niyo po ba sila? Ang advisor namin, sila Nakpil yata yun. Nakpil? Oo. Yung pinaka-boss, si Bustamante, yung Manong. Manong Rick? Manong Rick. Okay. Yung pinaka-boss namin, lecture yan. Apo. Aba ng lecture, nakakawit mga tuon na galing kami sa ensayo eh. Nakakawit na tuon namin eh. Paano ba yung sistema ng lecture? Ikwento niyo, paano ba yun? Kung halimbawa, nasa pelikula ka, huwag ka masyadong magmamayabang, behavior ka lang. Kung hindi ka kailangan, tahimik ka lang sa tabi, gano'n. Maliban sa ensayo, may gano'n din pala. May lecture din kayo. Parang orientation, gano'n. Oo. Pinagsasabihan ko kung anong dapat gawin. 5 months siguro, 6 months. Biglang tumawag ng Leia Production. Leia. Na-schedule ako ngayon. Okay. Ang labas pa namin, hapon. Ayun, shoot kami hapon. Yan, kato na camera, nakagyan sa'yo. Napo. Tuto ka, sige, takbo kayo. Bigla kayong babalin, bang. Timbuang kami, gano'n. Patay. Mamaya, pipit ng camera rito. Lipat na naman kami ron. Kayo pa rin yun? Kami pa rin yun. Tatlo gano'n siya. Walang kami, kaya papahalit na kami. Papahaling lang eh. O sige, bang. Timbuang na naman kami. Maya. O sige, change costume. Nag-change costume. Kami naman na bumabaril. kami na bumabaril. Gano'n. Ikaw, kami yata niluloko nito. Gano'n siyempre, timbuang kami. At binabaril namin, sarili namin. Diba? Sa editing na yun, madadaya na yun eh. Oo, pag-edit nun. Pagka-edit. Pero kumusta yung unang salang nyo na yun? Ito pa nga eh. Nakunan ako ng gano'n. Nilagay ako sa outpost. Di siyempre, medyo nakita ko timbuka ako. Tuwan-tuwa na ako, di ba? Pagka ganun camera, binaril ako, timbuang. Wala na. Ay, sabi nung instructor namin, huwag kang magpo-foreground. Bakit, sir? Pag nag-foreground ka at napatay ka, hindi ka nakasama sa pelikula. Tama. Ang dapat kung nasa malayo ka, doon ka sa malayo. Basta't makukunan ka, masyatan ka. Nung sumalang po ba kayo sa pagiging stuntman noon, dun sa pelikula na yon, may idea na po ba kayo kung magkano ang kikitain ninyo? Wala. Magkano po yung in-offer sa inyo nun? Hindi, per day ang nun eh. Taga-singil kami nun eh. Okay. 35 pesos lang ata. 35 per day? Oo. Grabe 35 pesos. 1970s.
If I'm not mistaken. Hanggang sa mga tapos na schedule kami kay kay manager. Okay. 10 kami. Pinakalin namin si Sir Diggs Digian. Siyempre, instructor rin lang ako, naging instructor sa SOS. Meron mas mataas kay sa amin. Okay. Oo, instructor. Kaya pag yan ang kinusunod namin. Tapos ito na, kabila maya-maya, baril na, timbuang na naman kami. Pero yun po yung first movie nyo with FPJ. Yan po ba yun? Santo Domingo. Santo Domingo ang first movie nyo. Yung umakyat kami sa Lubid. Sa sa Bataan. Madalas siya sa Bataan, 1972. Kasunod lang yun, Santo Domingo, ang alam mo. Baka naman gusto mo na lumaban ngayon. Sunod-sunod yun. Sunod na yun. Kumusta ka trabaho sa FPJ po? Okay. Si manager, pag nagkamali ka, hindi magagalit sa'yo. Papayuhan ka pa, tuturuan ka pa. Talaga? Oo. Hindi ka matitense, no? Hindi ka yung bang nagkamali ako, parang takot na takot. Hindi ka mape-pressure? Oo. Sasabihin ka, hindi gano'n, Paul. Ganito, gano'n mo, gano'n. Talaga? Ginaguide niya rin talaga kayo, no? Oo. Lahat ng mga stunt, ginaguide niya. Pati sa fight, siya ang May instructor naman yun. May instructor siya, okay. Sino yung instructor niya that time? Sa SOS din po ba? Si nakalimutan ko yan eh. Kung sinong instructor. Pero sa SOS din po, di ba po? Oo, SOS din. Yung dumodouble sa kanya, meron din. SOS din. SOS din, lahat naman. Stand na yan. Si Eddie Gigoso. Eddie ano po? Eddie Gigoso. Madalas yan ang stand in double niya. Ayun yung tinatanong ng mga followers natin kung sino daw yung yung naging stand in double ni manager. Opo. Diyan sa Alamat. Okay. Una kong instant yan. Anong instant po niyo doon? Yung sa Torre nga. Okay. Umakit ako sa Torre. Tapos pagdating ko sa Torre, papasok si manager. Ang problema, ang lambat hindi pa naka-ready. Hindi pa naka-ready yung lambat eh. Pero rolling na. Maano na. Apo. Kasi sabi ni Direk Celso Ad Castillo, okay, ito gagawin natin. Na-explain sa amin. Yung manager, papasok. Ako naman umakyat. Pag-akyat ko sa Torre, co-cover si manager. Saka palang papasok yung lambat. Kaya ako nakupo, Diyos ko. Parang sabay lang, Oo. Okay, paano nangyari? Ngayon nga, sabi ko kay Sir Diggs, Sir Diggs, nasa iyo buhay ko. Pag hindi ka sumigaw, hindi ako magpapatihulog. Tama. Hindi papatihulog. Kahit si manager, putok ng putok, hindi papatihulog. Kasi wala pang sigaw. Wala pang sigaw yung lambat. Hindi ko nakaredy yung lambat eh. Nang narinig ko yung boses ni Sir Digia, nag-react na ako, nag-jerk na ako, mahulog sa second floor yata, ang Ruiz na yun eh. Ganon, diretso ganon. Pagdating malapit sa lambat, saka ako nag-jerk. Bagsak ko ng patiyaya. Importante rin yung teamwork, no? Oo. Yung sa isa't isa, tsaka yung tiwala, no? Kasi sabi ko, pag nagkamali kayo, wala, patay ako. Delikado. Ano yung tatamaan, babagsakan niyo po? Semento po ba yun? Lambat, semento. Pag wala yung lambat. Semento. Bato, oo. Di ba before, lambat, tapos may humahawak sa nakaganon sa nakaganon. Binabanat yun, di ba? Ang lambat lang, maliit lang. Pag lumagpas ka pala doon. Abay, disgrasya. Delikado, no? Oo. So, yun yung unang stunt nyo. Hindi ba kayo kinabahan yun, sir? Yung ba parang chance ako na, sige, kaya ko. Pinakita nyo rin yung nyo. Pag tumanggi ako, wala. Kung hindi ako nagkakamali, sabi nilong ibang na-interview ko, iba yung bayad sa mga ganong stunt. 75 pesos. Mas mataas. 75. At parang gari, di 75. Oo. Pagtapos ng shooting, yung excess na 35, kinuha ko yung nagpainom ako sa mga kasamahan ko, yung umawak ng lambat. So, may bola ko eh. Diba? Kaya inom kami sa gym. Sa gym, beer. Pinabukasan na balita ni manager.
Sabi, Paul, ba't di ba okay ng bida? Sampo. Yung nag-blowout ka pa sa kasamahan mo eh. Ang ginawa ni manager, nagpakuli ng beer. Dun sa gym nyo? Oo, pinadala kami ng beer. Nag-inom na lang kayo? Oo. Pero siya nag-uminom din? Uminom ng konti, tapos umalit. Kaya na-miss-shoot sila nun eh. Galing yung manager makisama talaga, no? Ang bait na nun. Kaya... Sa lahat ng mga leading man na nakasagupa ako, yun ang pinakamabait. Pati sa fight, di ba, naka-fight scene nyo na siya? Oo. Si FPJ po, di ba po? Si FPJ. Kumusta siya ka-fight scene? Yung mga routine niya, kabisado nyo na, di ba? Kasi may instructor yan eh. Oo. Yung instructor niya, halimbawa, tayo, dalawa, lima siyang kalaban. Okay. Si manager, rehearsal muna. Nakaganyan lang si manager, pinapanood. Papanood, ganun. Kami naman na siyang gumagawa. Pagdating ng take, mismo na siya na. Kami lang, lumalaban mismo. Hindi naman siya nagagawa ng ano eh. Meron siyang nagtuturo. Meron pa rin gumagawa ng numero, no? Oo. Sinusundan niya lang din. Pinapanood lang niya. Pinapanood niya. Pinatandaan niya. Okay. Siguro, lately na lang yung talagang minsan gumagawa na rin siya ng numero, no? Oo. Itong mga, may mga adlib na, gumagawa na adlib na niyan. Pero si Manong Rick po ba, tsaka si FPJ, magkaibigan po ba yan? Dalawang yan? Hindi naman siguro. Hindi. So, paano sa palagay niyo po ba, nung time po ba? Matanda si Manong Rick, matanda niya. Yung time po ba na yun, iisa lang ang grupo ng stand po ba? Itong meron pa kayong, itong karibal, parang gano'n, kakompetensya. Yung sa Makati. Itong Thunder. Oh, yan, yung Thunder. Pero naunang, di ba, SOS? Oo. Susunod Thunder na. Halos lahat kami lang, piling mga risky, mga gano'n, mga delikadong trabaho. Naranasan ko na yan. Tulad ng pagtalon sa bintana. Yung pagtalon dito sa Daranac Falls. Double kami noon. Anong bida noon? Babae kasi ko. Eksena ko ganyan. Okay. Dalawa kami tatakbo, hinahabol yung bida eh. Pagdating bago tumalon, kami na naman tatalon. Pero yung yung ginawa na, hindi ko nakakalimutan. Okay. Sabi ko dun sa babae, ganito gawin mo. Sabay tayo, hawak kamay eh. Sabay tayong tatalon. Pagdating sa ere, bitaw. Ang nangyari, ako nahahawak sa'yo. Sa kamay. Pagdating namin ng ere, binitiyawan ko na. Ang ginawa ng babae, tiniklop yung paa niya. Yung paa niya, pagbagsak, plak. Ako naman diretso ang paa ko. Okay. Pag plak na gano'n, matagal akong lumitaw, yung babae nakaano na. Lumulutang na. Dumudugo itong harap. Ugoy. Oo. Plakda yung bagsak niya. Plakda yung nakaganyan ka eh. Opo. Di ba kailangan sa tubig, diretso yung paa mo? Yes, para pag ganun dapat. Parang hinataw ng ganun eh. Nawala ng malay? Nawala ng malay, dahil sa ospital dito sa Tanay. Kasi dara na kami nun eh. Kaya namin ginawa yun, sabi naman taga-Tanay, masasawi ka. Naging challenge sa babae yun. Sabi ng babae, bakit naman ganun gawa mo nung makatawan sa ospital? Kasi kailangan ko pera eh. Kaya sumabak ako ng ganun eh. Alam niyang delikado. Oo. Pero kinuha niya pa rin. Ginawa niya. Gaya niyan, sobrang delikado yung trabaho niyo. Ano yung nagpupush sa sarili niyo na kailangan kong gawin to? Para sa mga pamilya ko. Pamilya ko, siyempre, mahirap lang kami. Nanay ko, wala trabaho. Tatay ko, nagsasaka lang eh. Pinatapa ko noon. Yan ang ko sa sarili ko. Makatulong sa pamilya. Nung unang nyo ba, siguro malaki ang kita dito. Yung ba yung nasa... Yun ang nasa isip ko. Kasi pelikula eh. Ta-artist ka, di ba? Ta-artist ka eh. Yung pala, hindi pala. Hindi pala. Parang lang. Pantawid na gutom lang. Ngayon, kung sikat ka na, baka sakali. Pero sa katulad naming stuntman na ano-ano lang. Pantawid gutom lang. Sino pa po sir yung mga nakasama nyo sa movie na maaari yung i-share sa amin? Si Ramon Revilla. Ewan, ginawa naman sa akin ni Ramon Revilla. Yan, kwento nyo sa amin. Suntukan. Kung kami, magnanakaw ng kalabaw eh. Dumating si Ramon Revilla, suntukan kami, dalawa. Pabagsak kami dalawa.
Merong balon dun. Mm. Sabi ni Ramon, ihulog niya sa balon. Ang sabi ko, sir, ako naunahin mo. Nahulog. Kaya nang, siyempre, pagka ihulog ka, baka ang susunod, siyempre makikita mo, baka kailag ka. Pagbagsak ko sa balon, tayo agad ako. May susunod mo babagsak, ihahagis eh. Eh kung di makatayo. So, anong nangyari? Kayo na po ang inuna? Oo, ako na nagtaon na. Ako na nag-suggest. Malalim ba yung balon? Malalim yun, di ba? Siguro mga 10 feet siguro. Malalim din. At saka makipot. Balon lang eh. Makipot. Buhat kaming ganun, hagis. Pagbagsak ko, tayo agad ako doon. Wala ko ng pelikula yun. PJ din. Oo, sa ano na kami noon, sa bowl naman kami noon. Sa Chocolate Hills. Nagsaya namin, hinahabol namin si manager tsaka si Marites Revilla. Gandang babae nun. Okay. Gandang babae nun. Ihabol. Sa mga bakawan ba? Mga ganagun pag hinapak sa bakawan, nakakapuputol eh. Takbo. Meron isang tore roon. Pumasok siya ng dalawa. Okay. At di sabi nung sige, palibutan ninyong gano'n. Ngayon lang naisip lang si Celso, mayroong bintanang gano'n eh. Oh, sabi, Paul, akyat ka rito. Yun, bago mag-eksena. Apo. Tinignan ko yun. Ba, saan ako kakapit rito? Ano eh, para man ruins rin eh. Sabi ko sa Derek, Derek, ano bang, akyat ka dyan. Tapos pag dungaw sa bintanang gano'n, babaralin ka ni Marites. Okay. Oo. Esteban. Esteban ba yun? Hindi ako, ano gagawin ko? Sabi ko sa props naman eh, maglagay ka ng rito, pako, yung pako na dikwato. Okay. Ganyan. Sa pader. Sa pader. Hindi yung hindi nakikita yung pako. Apo. Yan. Pag akyat kong ganun, sabi ko sa bintana, boom, bagsak ako. Ang problema, wala rin lambat. Wala rin lambat. Ang gusto ko ni Celso, yung parang bumagsak sa lupa. Ang ginawa ng mga pros mo, nag-ukay ng sa buhangin. Okay. Para malambot. Oo. Hinukay yung buhangin. Nilagyan ng kutsyon. Na ito medyo doon ang bumagsak. Kasi siyempre, pag gano'n buhangin na naman eh. Alikabok na konti yun. Para to doon sa buhangin na bumagsak. Para makatotohanan. Oo. Pag galing sa tore, tuloy ka sa lupa. Okay. Kukuhanan niya rin yung bagsak niya kasi. Oo, yung bagsak. Wala nang cut-cut yun. Tuloy-tuloy yun. Dahil ako na rin, mamamatay ako rito. Gano'n po ba kataas yun? Mataas po ba? Mataas-taas din. Parang tower sa ano yun eh. Dito sa Bicol. Gano'n ang itsura. Sa sulok ko, nakaganon ako. Sabi, Pel! Direk! Dali direct. Di pa ako tapos magdasal. Tapos magdasal. Opo, ako na ba? Okay na, direct. O sige, take na tayo. Ganun. Hindi ka naman po person na bigla kang instant lang Siyempre, wala kang safety. Kailangan handa ka na, no? Oo. Yung kaba, nandun na yun eh. Kasama na yan eh. Doon ang kinabahan ng direct. Walang sahod eh. Oo, walang sahod. Lupa eh. Dito simbahan sa Morong. Pangalawang yata yun. Chinese picture din yun. Raimundo. Ang babagsakan namin kahon. Kahon ba yung pinagpatong-patong? Apo. Yun, nakit naman ng simbahan sa Morong eh. Nagpatong-patong na kahon. Ang sabi ng director na in-check, dapat diretso paa. Ano? Eh, kahon yun eh. Oo. Kako ba? Papatayin na naman ako rito. Ayun, talong ko no. At sabi ko doon sa Frostman, pwede ba maglatag ka ng lona? Ay babaw ng kahon. Diba? Okay. Parang di diretso ang lusot. Oo, kasi pagka direktong kahon, lusot kasi napansin ko po, sir, parang madalas kayo sa high fall. Kayo madalas sa high fall. Ayun ang sa akin. Yun yata yung expertise nyo Yung inano sa akin eh. Pagka basta't mga instant na risky, ako na na-schedule doon. Talaga? Oo. Ang galing may high fall tayo. Nasaan si Paul dyan? Tawagin niyo si Paul. Ganon, parang ganon. Oo. Napansin ko yung mga kwento niyo, puro high fall eh. Yung manager yung alamat niya, yung gumawa sa pader, yung napaka-risky. Siyempre. Kayo na nagsasabi, kayo na naka-experience, naniniwala ako dyan.
Kayo yung nandun. Hindi, basta hindi yung katulad, hindi kami kumakana ng hindi nakaplanto yung aming babagsakan eh. Yes. Yung ginawa ni Celso, ako patay ako rito. Kasi na ko nga yun. Okay. Umakita akong ganyan sa Ruins, manager pumapasok. Pagdating ko sa tuktok, atras si manager, tago rin sa poste. Saka palang papasok yung lambat. Apo. Kaya sabi nga kasi sa Tigiya, ikaw ang buhay ko. Pag hindi ka sumigaw, hindi ako papatulog. Atak naman ng alipin, building to building eh. Nagbaging kami din. Paglusot namin gano'n. Tumawid sa baging. Parang lobid na yung pero baging lang namin. Apo. Gumanong kami. Ang nangyari, yung pinatatalian ng aking lubid, gumanon, bumaba. Lumundo. Hataw ang katawan ko doon sa pader. Buti, hindi ako nakabitaw. Hataw ang katawan ko noon. Ang ginawa naman ng director namin si Pinunan. Umimbaw na lang gano'n. Pag imbaw namin sa pader, ayun, suntukan na naman. Supposed to be, dapat, pag gano'n nyo, anong tatamaan nyo? Dapat, lumusot kami doon sa ibabaw ng barandilya. Okay. Bumaba. Bumaba yung kinatatalian ng Kaya kayo ko. Ito, bantay tumataw. Buti hindi nakahawak pa rin kayo Hindi ako nakabitaw. Hindi ako bumitaw. Lagi ba kayo kay FPJ lang? Or meron ding... Meron pa. Di ba nakasama nyo din si Ramon Sr.? Tony Ferrer. Ayan, Tony Ferrer. Ito si Chiquito. Naka-sparring ko na yan. Sino pa? Si Chiquito, Tony Ferrer. Joseph, nakasama ko na. Si Erap. Ayun ang medyo magtrabaho. Kamali ka ng konti. Yung practice ninyo, yung rehearsal ninyo, magkamali ka ng pati. Pahaging ka na rito. Talaga? Medyo pahagin ko na para matuto ka. Ganun naman siya. Parang magkaiba sila ni FPJ. Kapag si FPJ, wala. Magkaiba sila. Manager, pagka nagkamali ka, papayuhan ka pa na yan. Tuturuan ka pa. Hindi ka siyempre magkakaroon ng komplekso sa sarili mo. Kumbaga, nagagalit sa akin. Baka ganyan. Walang gano'n. No? Mas masarap magtrabaho pala pag gano'n. Kaya hindi ako nagtataka na, alam niyo po, karamihan sa mga, hindi lang kayo ang nagsabi, marami na po na na-interview ko. Pagdating nga daw kay FPJ, napakasarap magtrabaho. Bait. Yung sinasabi Sobra. Sobrang mabait. At generous. Ano ugali, pagka yung may shooting, kinabukasan. Sa Bataan kami noon, itong Alupihan Dagat tayo. With Elizabeth. Yan. Kami, bata kami ni Vic Diaz eh. Mga pirate. Opo. Pinalo kami. Pagka kinabukasan, sa shooting, nagbibilad sa araw yan. Sa tabing dagat eh. Bibilad sa araw yan. Nakaubad. Kami naman, gaya rin kami. Bibilad na rin kayo? Bibilad na rin kami. Every morning ganun siya? Nagpapaaraw siya? Hindi, pagka hindi masyadong puyat. Okay. Yung mild lang, bibilad yun. Anong ganda ng katawan niya, no? Yung build niya, no? Iniinom kalamansi. May taga kanaw siya kalamansi. Hindi man direktang inom, yung tikim-tikim lang. Every morning yun. Pag nagbibilad sa araw. Nung nawala si FPJ, retired na kayo nun? Hindi pa. Hindi pa. Nagano pa rin ako. Kaya lang, kaya ako nagpahinga. Gawa ng isa pang kaulili kong stand. Nung ako nasa tuktok na, sa bahay naman. Pag tingin ko sa lambot na ganyan na, pag dungaw ko, nagdalawang isip ako. Balik ako ng ganun. Para bang nakita ko sa lambat, yung anak ko. Hindi nga. Anong bagong panganak yun ito eh. Opo. Yung baby ko yun. Talaga? Oo, nakita ko ng ganun. E di natigilan ako ganyan. So, ito na yata katapusan ko. Masamang pangitain ba yan? Oo. E di tuloy pa rin. Apo. Naituloy ko pa rin. Ang nangyari naman dun, sumobra ang katawan ko sa lambat. Okay. Umuwi ako rito na mamagamo ako. Pero wala namang bali.
Sumukha, yung ano ng mata ko gano'n. Kumampas yung parang kalahati ng katawan niyo. Kasi nakaganyan. Kaya pala. Siguro, nung umpisa noon, nagdalawang isip na ako, naglelo na ako. Sabi ko kay Manong Rick, masakit ang katawan ko. May lagnat ako. Nagdadahilan na ako. Para hindi ako ma-schedule sa mga instant na yan. Okay, kung mga suntok-suntukan lang, pwede. Pag suntukan, babagsak ka lang sa pader. O sa lamesa, wasakin lamesa, yun lang. Pero yung stand, ayaw nyo na. Ayaw ko na. Ang umpisa noon, naglelo ng lelo ako. Hamon sa kakayahan mo yun eh. Siyempre, isa-challenge mo yung sarili mo. Oo. Parang challenge sa ano mo yun eh. Pag hindi mo ginawa, wala ka. Tama. Bopol ka na sa pelikula. Tsaka unang-una, yun yung hanap buhay ninyo eh. Oo. Pero pinagtyagaan namin 75 pesos. Buhay. Nung unang mga salang ninyo, mababa lang. Pero habang tumatagal, 35. Habang tumatagal, tumatakbo yung panahon, lumalaki na rin. Pinakamataas yata 50. 50 pesos. Babasan pa ng samahan yun. Yes. Yung porsyento rin sa grupo. Matitira siguro mga 40. Papunta sa akin. Yung 10 piso doon sa samahan. Kay Manong Rick, paano namang yun medyo malaki-laki ng amount. Malaki-laki na yun eh. Okay. Pag may 500 ka nga, para ka ng milyonaryo eh. That time, ano? Oo. Ngayon, 500, 5 piso lang. Sa panahon ngayon. So ang ibig yung pong sabihin, sir, kahit papaano, nakakaraos naman. Oo. That time. Kasi, di naman kami kinakabos na pamumuhay. Apo. Meron yung tatay ko, nagsasaka pa. May palay kami. Minsan, lumulusong sa dagat, nagsisimabang ganun. Nanguhuli ng isda. Di ba po, ang talagang kinukuha ni manager at PJ, SOS. Oo. Bakit nag-shift siya bakit naging Thunder na yung kinukuha niya? Kasi ang Thunder, malalaking tao eh. Sila Ernie David, puro malaki yun eh. Okay. Malaki sa amin yun. Okay. So yung tatlong malaki na kinukuha niya laging goals. So, kami, manager. Kami ngayon. Bukod dun sa mga death-defying stunt ninyo, baka meron kayong alaala na hindi malilimutan sa pelikula. Saan na yun? Sa Ilocos Norte yata. Yung ibang polstro na dalawang magkakambal. Apo. Hindi naging tao kami ni manager. Okay. Nang naging eksena ko ron, galing ako ng tuktok ng tubig. Dadive ako sa dalawang tao. Ang ginawa ng aking kasama ko rin eh. Dadiving ko yun eh. Tapos paglapag ko, saksak dito, saksak doon. Yung isa, umiwas. Ay, bagsak naman ako to. Dapat ganun ang tama. Oo, umiwas ang isa. Bagsak ako ganun, tagilin. Naku po, ito na naman. Nagkatamaan kayo? Oo. Pero yung samahan ng grupo, nakakamiss. Yung pinaka nakakamiss sa lahat, Katulad ng mga na-interview, katulad ni Roland. Apo. Bruce yun. Si John Rade. Okay. Bruce kung kumilos yun eh. Kalawan, yabang ko yun. Lagi naka-long sleeve yun. Papasok sa gym. Yan, sina Eddie Nicart, Robert Miller, Mel Arca, si Osman. Mel Arca. Pero nakilala talaga siya before. Mel Arca talaga. Mel Arca. Late na lang yung Osman Hasim. Kaya man ako tinawag na Paul eh. Yung pangalan ko tatawagin ako mga kasama ko. Paul! Ikaw na. Tipingin ako gano'n. Hindi nyo pa. Hindi ko ilaan eh. Ikaw. Ay, hindi man ako si Paul. Ikaw nga. Diba? Kaya nang umpisa na pag natawag ng Paul lang pag naging pangalan ko. Bakit tinawag kayong Paul ni, yung isang kasama niyo? Yung Paul Salcedo. Leopoldo Salcedo. Tingnan nyo. Narin sa yung... Oo nga, Kita ko sa inyo ito yung picture ni Sir nung kabataan niya. Ayan, Ayan siya. Kaya siya tinawag na Paul dahil may hawig siya kay Mr. Leopoldo Salcedo. Pinaglid daw ng nanay ko ron. Tangos na ilong niyo, Sir eh. Alaala ninyo, kasama niyo yung grupo. Madalas ba kayong pag nag-happy-happy dun sa sa gym niyo? Hindi. Sa bahay? Pagka kami, shooting kami. Opo. 5 kami. Pagdating ng sweldo.
Ambagang-bagang kami. Ambagang-bagang kami. Eh, magkano ang beer nun? Sasarado namin yung beer house. Kami lang ang laman. Hindi nga. Oo. Halagang 300 lang yung sarado beer house sa amin, 5. Wala pumapasok. 300? Parang inarkilan nyo na yung beer house noon? Oo. 3 piso, 3 bote. 3 bote ng beer. Piso? Oo. Wala. So 300, maubos talaga. Piso, 3 bote? Piso 3? Oo. Parang candy lang, no? Yung araw yun. Kaya ka mga baga namin. Mismo sobra pa. Yung iniisip nyong sahod nyo pala, that time, malaking value na rin talaga. Oo, siyempre. Buti hindi kayo napapaaway sa mga ganyan pag magkakasama yung grupo. Kami naman. Hindi naman. Ilag din sila, ang dami nyo eh. Bago ako napasok dyan, nagmalay ako ng jeep eh. Ang jeep ba ganito kahaba lang? Yung may sila. Maliit siya yung AC type. Opo. 3 tao lang nakaupo. Wala na ngayon yun. Yung ang cute ng jeep na yun eh. Nakikita ko na lang yun sa mga... Boundary nun, 8 piso lang. Ang sobra, amin na. Grabe, 8 piso. Ay, 8 piso? 8 piso ang boundary nun. Bumiyahe din kayo. Saan, ruta nyo? Boni Calentong, GRC. Okay. Minsan crossing Calentong. Eh. Ang liliit ng jeep mo. Paano naman sa Mandaluyong ako nung araw eh. Ngayon, pahabaan na ng jeep eh. Sobra. So, parang Baka 5 doktong na yata nung ginamanayo ko nun. 3 pasahero ng laman, bali 6. Kasi yung mga jeep naman talaga dati, inspired talaga yan sa mga owner type jeep ng mga kano. Doon talaga yan kinuha yung design niya. Type. Hanggang sa pahabaan ng pahababang tumatakbo yung panahon. Kapag maniningil ka, nakikita ko. Isang ganyan mo lang, abot mo na yung nasa likod. Pag gano'n ko, nakagano'n na ako eh, abot na yun. Abot na, Pag-drop ko sa lambat yun yung yung sa may Daranak. Yun yung last movie ninyo. After nun, Lelo na ako. Lelo na. Talagang ayaw nyo na. Siguro pa, hindi na ako mabot ng 90 siguro eh. Hindi niya naabutan nyo itong mga bagong mga batang action star. Hindi nyo na sila nakasama. Like Robin. Hindi na. Hindi na. Robin. Hindi na yung mga bagong Esberhel, nakasama nyo pa? Oo. Nakarating ko na rin yan, Esberhel. Nauna yun eh, no? Nakikita kasi ng mga moviegoers noon kung gaano kahirap yung buhay ng mga stuntman na kagaya nyo. Yun yung fini-feature namin para walaman nila yung kahalagahan ng trabaho ninyo sa pagbuo ng pelikula. Kasi kung wala kayo, walang dating yung isang impact, Wala talaga. Sinong magpapatihulog dun sa bida, di ba? Imbis na yung bida, kayo ang sumasalo nun. So, ganun kalaki yung naiambag nyo sa industriya ng pelikula. Kaya, buhay ang inaambag na. Buwis buhay. Buwis buhay talaga. Sobra. So, sir, kasi ito, lately lang, marami tayong kaibigan na stuntman na meron pang namatay eh. Sa ensayo pa lang. Merong mga nababalian. Ano pong may papayo nyo dito sa mga bagong stuntman? Bagong stuntman. Ang sa akin, huwag silang masyadong yung pag ikaw ay nakuna sa pelikula, para ba magyayabang ka na gawin. Hindi dapat yun. Steady mo lang ang katawan mo sa Kung anong buhay mo sa natural, gawin mo. Para ikaw hindi man ng mga katulad ng stuntman nakakuha ng konti. Ang yabang ng pumorma, di ba? Ganyan eh. Artist ako eh. Totoo. Hindi alam ng mga stuntman ng araw. Parang yung sweldo, napakaliit, baliwala lang. Ngayon yata, yung sweldo yata ngayon libo na eh. Yes. Hindi niyo po ba naisip na ipagpatuloy yung pagiging instructor ninyo para makatulong dito sa mga bagong stuntman natin? Hindi mo na maiisip yun sa dami ng mga lumilitaw na Na grupo? Oo, daming grupo. Kasi yung iba... Nung araw, 2 grupo lang eh. Tanda sa SOS eh. Yung nagkakalaban ngayon, dami ng grupo. Opo, pero pioneer po kayo eh. Isa kayo sa mga... Halimbawa, kakalas ka sa SOS. Tatayo ka ng sarili mong tao. Hindi kalaban mo na yun, di ba? Okay. Mga bagong sumisikat ngayon, bagong sumisibol na stuntman.
huwag kayong masyadong magmamayabang. Lagay niyo sarili niyo sa natural. Tama. Para kung makita man kayo, ganun. Kala kasi ng ibang tao. Napanood ka sa pelikula. Uy, maraming pera ito. Nag-gets ko yung sinasabi nyo na kahit alimbawang sumisikat ka na, steady ka lang. Steady ka lang. At ito ka lang, Delo ka lang. Humble ka lang palagi. Bagay totoo yun kasi hindi ko nila lahat pero meron talagang lumalaki yung ulo kapag nagkakaroon ng pangalan. Alam niyo naman yun. Pero nawawala rin. Nawawala rin. Ikaw doon lang bago pa lang kakapangalan. Natuloy-tuloy ang trabaho. Tama. So kailangan maging professional ka talaga. Alagaan mo yung ingatan mo yung trabaho mo. Sa mga buhay na kasamahan ko nung araw, mag-ingat-ingat rin kayo. Ayan, kumustahin niyo po sila. Kumusta kayo, mga friend ko? Sino pa bang boy? Naughty boy, friends plana. Alam mo kung bakit naughty boy yun? Bakit po? Mahilig sa chicks. Nabuking sa Sir Fred. Sabagay, matagal na yun. Tapos tagal na yun, nung araw pa yun. Nung araw pa yun. O sino-sino pa po? Friends plana. Sir Roland. Roland Palsis. Si Robert Miller. Wala na wala na yun. Emil Arca. Wala na rin. Wala na. Karamihan wala na, no? Ang buhay na lang siguro ng SOS, sino pa ba? Sino? Si Lauro Flores. Baligla siya, SOS din po si Taybal. Huli na sa amin yun. Nahuli na siya. Okay. Baldomaro, wala na rin. Baldomaro. So, ayan po, kung sino man po yung mga nariyan pa na kaibigan ni Sir, mga dating SOS, binabati po namin kayo. Ito si Sir Paul Leopoldo Salcedo. Palakpakan natin. Yay! Maraming salamat po, Sir. Thank you very much po. Maraming salamat. Talagang matanda na ako. Maraming kape. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.